Kaugnay naman po sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa Maynila nitong nakaraang linggo, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Superintendent Erwin Margarejo. Good morning po, Superintendent Margarejo. Good morning, Rhea. Yes. At sa inyong mga tagapakinig sa unang balita. Alright po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po sa inyo. Hihingi lang po kami ng update tungkol sa pamamaril sa 999 Mall sa Divisoria. Meron na hubang pagkakakilanlan yung mga posibleng nasa likod ng pamamaril? Gayong ang balita ho namin sinusuri na itong CCTV sa lugar? Well, sa ngayon, we are still conducting follow-up operation also. Meron tayong tinitignang anggulo or motibo. Pero yung mga follow-up operations natin, I would like to apologize na hindi muna natin i-divulge, no? Pero apparently, ang dahilan or binibigyan natin ng focus of investigation, unang-una, considering ng ating biktima ay stall owner, yung kanyang business status o yung kanyang business relation doon sa lugar. Kaya nga, we would like to hinihingi namin yung cooperation ng 999 Mall for this investigation. So yun po ang direksyon, no? Away negosyo ang ine-explore po ng MPD, ganun ho ba? Well, hindi po tayo nagbibigay ng agad-agad na conclusion dyan, no? Isa lang po yan sa priority iniimbestigahan natin. Pero definitely, ano po tayo dyan, process of elimination po tayo sa pag-iimbestiga. Kung meron pang ibang magka-crop up na motibo, bibigyan din po natin ng focus or priority of investigation. Sir, lumalabas ba kakilala nung negosyante yung gumawa nito sa kanya? Well, hindi pa tayo makapagbigay ng direct na conclusion tungkol dyan. Considering na ongoing pa yung ating follow-up investigation. Pero makakaasa po kayo na kapag meron tayong update ay bibigyan po namin kayo kaagad. Alright, kamusta naman po yung tugon ng mga polis sa insidente pong nangyari sa 999? Kasi sa video talagang siksikan ng mga tao, punong-puno. Naging mabilis din ho ba ang pagresponde ng mga polis? Well, nandun naman kaagad yung mga polis natin, for initial assistance. Pero alam niyo naman, it is a business establishment. May sarili po yung security. Okay. At inimbitahan din natin yung security on duty for questioning. Kasi if you are a security sa isang establishment, it is your duty to protect the establishment. So titignan natin kung paano nakapasok yung firearm sa loob ng isang mall. Yes. Supposed to be nagkakandak ng body frisking at search ng mga packages or bags. Alam naman natin na hindi naman kaila sa atin na may mga ibang security na kapag pumapasok tayo sa mall, pagdating sa body frisking, even though kahit na may dala-dala silang metal detector, hindi nila ginagamit. Ang ginagawa din nila sa pag-search ng mga bags or packages, may dala-dala lang silang isang stick. Kapabuksan nila yung isang zipper ng bag, yun lang yung kanilang ginagawa. Hindi na nila pinabubuksan yung minsan talaga nagiging complacent tayo, nagiging lax. So titignan din natin yung doctors ng security. Alright, maiba naman po tayo dito po sa pamamaril at pagkakapatay sa 13 anyos na si Aldrin Pineda sa Tondo. Ang nauna na pong sinabi ng MPD na walang pulis na naka-duty sa lugar noong nangyari ang pamamaril. Pero gate po ng panig ng biktima at mga kasama nito na pulis daw ang bumaril kay Aldrin. Ano na po ang resulta ng investigasyon dito? Well, sa ngayon, ongoing yung ating investigation. At kung meron mga nagsasabi na ang suspect sa pamamaril ay isang pulis, the Manila Police District under the leadership of Police Chief Superintendent Joel Napoleon Coronel will never tolerate any wrongdoing of any MPD personnel. Alam po natin na meron po yung tinatawag na due process or presumption of regularity. At under the rule of evidence, importante po yung testimonial evidence ng isang testigo.
Kapag may makapagsabi po or makapag-testify na kinukonfirm na ang suspect po sa pamamaril na to ay pulis, makakaasa po kayo that we will be filing the necessary charges against all personnel involved po sa kaso na to. At makakaasa po kayo that we will be conducting an in-depth investigation regarding this incident. Alright, Police Superintendent Erwin Margarejo, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat din po sa inyo at magandang umaga po sa inyong lahat.